Mga tulong ng SMNI Foundation Incorporated makakarating na sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Daan Bantayan, Cebu. Kumustahin natin ang paghahanda ngayon live mula sa Daan Bantayan, Cebu, si Partner Paul Montibon. Partner Paul, kumusta ang paghahanda natin dyan? Kumusta rin ang ating mga kababayan isang linggo matapos tumama ang magnitude 6.9 na lindol dyan sa Cebu? Mayong gabi diha sa Manila, Partner Almar, mula dito sa Daan Bantayan, Cebu ay talaga namang masaya ang pakiramdam ho natin dahil sa ilalim nga ng advokasya at misyon ng Sunshine ng SMNI Foundation Incorporated ay ang nais natin dito ay walang mahirap na sitwasyon, walang malayong destinasyon. Maipahatid lamang natin ang malasakit at tulong sa mga pamilya, mga individual na naapektuhan ng iba't ibang mga klase ng mga kalamidad na tumatama dito sa ating bansa. At gaya na lamang dito sa North Cebu, partikular na rin dito sa Daan Bantayan na Cebu na isa rin sa mga tinamaan ng magnitude 6.9 na lindol, ay talaga namang kitang-kita natin kung ano-ano yung mga pinsala na iniwanan ng nasabing kalamidad dito sa kanilang lugar. Marami ang mga residente na talaga namang patuloy na nagsisikap na sila ay bumangon mula sa nasabing kapag subukan na dumaan sa kanilang lugar, lalo-lalo na hindi nila inaasahan itong napakalakas na magnitude 6.9 na lindol. At dito nga sa Daan Bantayan ay makakausap natin ang mismong kapitan ng barangay poblasyon ng Daan Bantayan para kumustahin natin dahil isa ang bayan na ito sa mga naapektuhan. Bagamat hindi naman natin sinasabi na ito yung epicenter, pero marami ang mga napinsala ng mga kabahayan, mga infrastruktura, lalo-lalo dito sa sentro ng Daan Bantayan. Kap Melissa, live tayo ngayon sa SMNI News Blast, si Kapartner Almar, nasa SMNI studio po natin sa Makati. Ano po muna ang gusto nyong ipaabot sa mga kababayan ho natin, lalo-lalo na isang linggo na, nakarecover na ba ang mga kababayan ho natin mula sa nasabing sakuna? Sa ngayon, hindi pa nakarecover ang lahat. Ang iba nakarecover na, pero ang iba hindi rin. So, yung iba, doon sa daan natutulog sa corner, sa daplin sa daan, and then ang uban na nasa sulod sa balay. Pero mostly yun, katong mga, mga lower class, naagina sila sa daan nga natug. Sa grandstand, anasad sila matug, pero mag-tent lang sila. O, mao na nga karon, ang mga katong paglinog man gyud ang mga tao kami sa barangay nagrobing gyud mi nga kinahanglang manggawas gyud sa ilang balay. Ang akong kanang DRR committee mao gyud nagsigig tuyok-tuyok ang mga tao pagawason gyud sa sulod sa ilang balay. That's why ang sa lungsod sa Daan Bantayan sad labi na gud sa barangay poblasyon wala gyud mi casualty. Ang amo lang mga damages sa building maura gyud na siya nya naay mga samad-samad nga gagmay maura. Mga kapartner, ibig sabihin, ang LGU naman dito at ang lokal na pamahalaan ay patuloy ang kanilang isinasagawang mga roving sa iba't ibang mga barangay dahil isa na rin sa kanilang hindi pinapahintulutan na manatili ang mga kababayan natin doon sa loob ng kanilang mga tahanan o magpalipas ng gabi dahil nga sa nararanasan pa rin ng mga aftershocks para hindi na rin maulit yung mga insidente at magkaroon pa ng mga casualties. And so far, Kap Melissa, kumusta naman ho yung priority needs ng barangay poblasyon ho at dito sa Daan Bantayan? Okay na kay daghan man gyud ang nanghatag og kanang mga hinabang labi na gyud sa inyo sa SMNI Foundation labi na sa akong nakita daghang kay ni this is good for 1 week nga kuan ng hinabang, so mas labaw pag nga makakuan gyud ang akong katawhan kay sa kalisod karon tungod sa kanang nahitabo nga linog ang uban mga tindahan wala mag-open. Mao na karon daghan ang nanghatag naka-recover na gyud hinuon ang uban. Ang pagkakaalam namin ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, ang malinis na tubig ang isa sa pinaka-priority ng mga kababayan ho natin. Bakit po? Daghan man kanang kuan kanang mga private sector nga kanang nanghatag dito sa amo mga tubig. O ang sa barangay poblasyon hinuon wala may magproblema tubig kay ang among kanang kuan sa tubig
wala man madaot kay nag-burn out no pero naala si regenerator sa poblasyon pero I don't know sa ubang barangay naglisod gud sad sila. Mao yun na. Alam niyo po ba, Kap, na ang dala-dala ngayon ng SMNI Foundation ay balde ng mga pagpapala, mga blessings. Andyan na ang bigas, andyan na ang suka, andyan na ang mga condiments natin, andyan na ang pangkape, andyan na ang maraming mga pagkain. Bukod doon, meron pa tayong mga malinis na tubig, portable na tubig. At nasa galon po ito dahil ayon sa SMNI Foundation, ang balde maaaring magamit pa ng matagal na panahon, kasama na rin ang water jug, magagamit din ng mas matagal na panahon pa. Ano po ang masasabi po ninyo, Kap? Ang yung baldi magamit din sa during typhoon. Magamit sa bayan na siya typhoon na may baldi nga amo sang gamiton. Pero sa amo gud sir, mao siguro nang kaluyan sa Miss Ginoo nga wala gud say casualty sa lungsod sa Danbantayan kay sa amo manggod in every barangay naa gud may earthquake drill. Oh, Malaking nga tulong din. pagabuhaton. Oh, murag ko ana siya kanang monthly. Oh, earthquake drill sa school o diha sa community sa among barangay. Mao gyud na among kuan permit. Naging may regular nga earthquake drill. At syempre, bago tayo magtapos, Partner Almar and of course, Kap, nagpapasalamat din po tayo, kami in behalf sa SMNI Foundation Incorporated sa mainit na pagtanggap po ninyo at pagpagamit din po ng area po ninyo dito para dito isagawa. Hindi lang dito sa Daan Bantayan, mga kapartner, ang pagsasagawaan ng relief operations. Pero may dalawa pang bayan, gaya ng San Remigio at ang Tabogon, na kabilang din sa mga benepisyaryo ng SMNI Foundation Incorporated. Sa huli na lang po siguro, Kap, paalala sa mga kababayan natin dito dahil ang Pilipinas ay hindi po exempted sa napakarami na iba't iba na klase ng mga bagyo, kalamitan na dumadaan sa ating bansa. Ano po ang gusto niyong paalala? Bagamat sinasabi niyo na unti-unti na pumabangon ang mga kababayan natin dito. Pero magpasalamaton gihapon ni sa inyo sir kay tungod sa inyong gihatag nga hinabang sa katawhan. So first time in history pa man gyud nga nahitabo ang linog sa among lungsod. So we are very thankful sa SMNI Foundation sa inyong tabang nga gihatag dinhi sa among lungsod sa Danbantayan labi na gyud sa among barangay poblasyon. So I hope nga maka-recover na gyud ang katawhan sa lungsod sa Danbantayan ug ang katawhan sa among barangay poblasyon. Alright, maraming salamat Kapitana Melissa De Leon. At syempre, mga kapartner, mula pa rin dito sa tuloy-tuloy na isinasagawa natin ng paghahanda, preparation para sa mga lugar at mga benepisyaryo makikinabang sa pagkakaisa, lahat ng mga donors natin, lahat ng mga supporters natin. Yung iba hindi na nagpapakilala, Partner Almar, alam natin yan. Pero mula pa noon sa pagkakatatag ng SMNI Foundation Incorporated hanggang sa ngayon, anuman ang nangyari at anuman ang mangyari, patuloy na naging kapartner natin sila sa iba't ibang mga klase ng mga relief operations, pagbibigay ng tulong at inspirasyon, pag-asa, hindi lang dito sa mga nasalanta ng bagyo at kalamidad. Minsan pa ay lumalabas pa tayo sa bansa natin para magpaabot ng ating malasakit para sa mga nangangailangan ng mga kababayan natin. Hindi lang mga Pilipino, kundi maging ibang lahi din na nangangailangan ng tulong ng SMNI Foundation Incorporated. Partner Almar, bukas ay opisyal na magsasagawa na tayo ng gift giving dito mismo sa Barangay Poblasyon na Daan Bantayan, Cebu, at tutulak pa yan sa dalawa pang malalaki na mga beneficiary areas po natin dito sa lalawigan. At syempre, mula pa rin dito sa Daan Bantayan, Cebu, si Paul Montemon, back to studio. Paul, isang tanong lang, para sa kaalaman nating mga kababayan, kumusta yung sitwasyon dyan sa Daan Bantayan? Yung mga estudyante at yung mga nagtatrabaho, balik ba sa normal yung pasok? Kanina nakakalungkot dahil marami tayong nadaanan ng mga eskwelahan na naapektuhan din ang kanilang mga infrastruktura. May mga bitak-bitak, may mga pumagsak na mga entrada ng mga gusali nila. At meron din tayong nakita ng mga eskwelahan na talagang hindi muna pinayagan na pumasok o magkaroon sila ng eskwela. Base na rin yan sa payo ng lokal na pamahalaan dahil hindi nga safe. Dahil alam mo, Partner Almar,
may mga parte dito sa norte na talaga naman nagtutuloy-tuloy pa rin na nakakaranas ng aftershocks. But then again, sinisecure pa rin naman ng lokal na pamahalaan, katuwang ang Department of Education, regional at kanilang districts dito na hindi pa rin napapariwara yung pag-aaral ng mga kabataan natin dahil napaka-importante naman ayon sa kanila ang dekalidad na edukasyon. Ano man ang mangyari, kailangan pa rin magpatuloy sila sa kanilang pag-aaral at pagkatuto para magamit pa itong mga kaalaman at kagalingan nila sa susunod na mga panahon at susunod na mga henerasyon. Almar. Alright, maraming salamat Paul Montibon sa iyong live report mula dyan sa Daan Bantayan, Cebu at ingat kayo dyan.